Masabog ang baraha. Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Makwento pa rin ba? This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Let's see kung ano meron. Kabuhayan, kapirahan, mga negosyo, pag-ibig, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Collective energy ng ating mga Gemini, please. Collective energy ng ating mga Gemini. Collective energy, pasok sa baraha. Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Ingat sa mga scammers, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Ingat po, okay? And remind ko lang uli kayo, wag pong tawag ng tawag, okay? Message me first kasi po nai-interrupt ang scheduled readings natin. Gemini, let's see. Excited na ba sa energy ng ating reading? Gemini. Waiting for a conversation, good news, good outcome, balita. Ano to? You're trying to do what's right at may hinihintay kang kumalmang sitwasyon. Sabi mo, ayaw mo ng away, ayaw mo ng problema. If may mga court case, sana makabalita ka na ng good news na tapos na ang mga court case, ang away na to, kung ano man to. Okay? Na magkaroon na ng settlement, kay may kaso, kay wala, kay involve ang batas, kay hindi. Gusto mo ng harmony, gusto mo ng peace of mind, okay? Kung nabibili lang ang peace of mind, ano Gemini na mga overthinker? Okay. Sabi mo right now, marami kang inaayos tungkol sa kaperahan. Sabi mo malinaw naman sa'yo, sige, kung nagkaroon ng talo sa investment, sa pautang, sa mga taong pinagkakatiwalaan, charge it to experience. At sabi mo, okay lang, mahalaga, natuto. Okay? May mga tao kang, hindi naman lahat ng investment ay pera. Nag-invest ka ng pagtitiwala, pagmamahal, panahon sa tao, sa pag-ibig, sa kaibigan, and you feel defeated, kung ano man to. Okay? Right now, sabi ng ating mga feminine, you are like closely watching yung mga taong konektado sa'yo. Mapagkakatiwalaan ba to? Sino ang pwede mong mapagsabihan ng mga issue sa buhay? Ichichismis ka lang ba niyan? Or mapagkakatiwalaan yan? Pinipili mo na ang mga taong napagsasabihan nakakasama. Okay? Meron kang hinihintay na isang connection na I feel nagkaroon ng mga issues. Naging hot and cold, back and forth. May mga trust issues here because someone is not ready to commit. Kung may mga batang involved, it feels like para sa'yo, mahalaga na lang ang mga bata, happiness mo yan, at kung ano yung mga kinikita mo, binibuild mo, sabi mo para yan sa anak mo, inspirasyon mo, ang mga bata, okay? Though may mga, like, malabo pa rin, no, saan ba papunta itong mga goals mo, pero sabi mo, hindi na, it doesn't matter, ang mahalaga, kung ano man yung maging blockage in the future, diretso lang, magpa-plan B, C, D, E, F, G, okay? Marami ka ring prayers, pero sabi mo, kahit nagkakaroon ng delay sa kung ano man yung mga pinagdadasal mo, okay lang. May binabalik mo yung tiwala kay God, and sabi mo, lahat to, temporary lang. Okay? There's a masculine here na hindi mo naman, hindi ganun ka-reliable, nagdadala ng overthinking para sa feminine. Sabi na, I feel no, pareho kayo, may ugali ka at may ugali itong masculine na to na parang nahihirapan kayong tanggapin sa bawat isa. Okay? Sabi ng feminine, meron siyang minamanifest na something good. Meron siyang binibuild, love man to, or career. Nagkaroon din ng mga hindi pagkakasunduan tungkol sa pag-ibig at hindi nyo alam kung itutuloy pa o hindi. Tapos na ba talaga o matutuloy pa? Love mo ba talaga? Or is it just like you know,
Namimiss mo lang ba yung tao o love mo ba talaga? Okay. Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay. Harmony para sa mga taong nakapaligid sa'yo, love, friendship, relationship. And to heal your heart chakra, to balance your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Okay. To protect yourself from negative energy and to ground your energies, the protection crystal, Madagascar black tourmaline. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by the enlightened guide. Okay. Manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, citrine, Brazilian citrine. Okay, so the reason for the reading is, sabihin natin, may kailangan pang tawirin na maturity ang masculine sa connection na to. And because of that, parang hindi aligned yung maturity and readiness about life, love, commitment, ay nagkaroon ng, sabihin nating, burden pagdating sa relationship na to. Nagkaroon ng paulit-ulit na dishonest energy na nahirapan kayo both i-handle. Recent past, nagkaroon ng mga disappointments, mga like, sana naman maayos na, sana naman iba ng chapter, wag nang paulit-ulit. Both of you wants to like make things right. Pareho kayong gusto nyong ayusin na ang sitwasyon na to. Okay? Meron ding isang energy of kasal or kasunduan sa pag-ibig na nagpapalungkot sa ating mga Gemini. Nakaka-disappoint. So, you're praying here and you're manifesting na sana makagawa ka na ng tama na decision because gusto mo nang gumawa ng solid decision. I feel this is malaking decision sa buhay mo tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Right now, sabi ng ating mga feminine, parang hindi niya masyadong priority ang love, yung feminine sa connection na to. And it feels like, sabi niya, kailangan niyang makita kung kaya niya mapagkatiwalaan muna ang masculine before she fully commit. Maraming pinagdaan ng heartbreak, disappointment sa pangako ng pag-ibig na to, na parang nagkaroon ng mga duda kung gaano ba talaga katotoo yung promise nyo na love sa bawat isa. Though there's an energy here na gusto nyo namang i-keep ang bawat isa, but dahil sobra nyo nang nasaktan yung bawat isa, parang mas pinipili nyo muna yung self-preservation mode na parang kailangan nyo munang mag-isip at i-analyze kung kaya pa bang ayusin or magkakasakitan lang kayo ng paulit-ulit. Okay? Your person, kung ano yung decision niya, kung ano yung iniisip niya, your person feels like yun na yung tama, siya na yung tama, at hindi na yun mababago. Okay? Sabi niya, kaya din naman niya kung ano rin naman yung maging desisyon nyo. Okay? But ideally, sabi niya, gusto naman niya magstay. Hindi pa rin naman siya totally nakaka-walk away, nakaka-move forward, nakaka-move on from this connection. Pero, sabi niya, irerespeto niya kung ano man yung magiging desisyon ng ating mga Gemini. May mga doubts ka rin, Gemini, kung matatapos pa ba ang mga conflicts sa buhay mo, that it feels like katatapos lang nung isa, may bago na naman, or parang may paulit-ulit na issue na parang sana naman matapos na ang mga disagreements na to. Until the end of the first quarter, until the end of March. Wala akong nakikitang security para sa inyong dalawa that you feel na kayang-kaya to, marami pa rin kayong doubts, maraming trust issues, do susubukan nyo na naman na i-fix ang connection na to, susubukan nyo na magkasundo, susubukan nyo mag-usap. And then, I don't know, parang lagi na lang kayong may nadidiscover sa bawat isa na akala nyo super honest na hindi pa pala, na akala nyo both of you are trying to make things right, tapos yung isa hindi pala. Lagi na lang may chismis, lagi na lang may trust issues, lagi na lang the other person is maraming hinala. Pero kahit ganon, lagi kayong nag-i-stalk sa isa't isa. Pero kahit ganon, kahit ang toxic nyo together, gusto nyo namang ipaglaban yung relationship. So, ang question ko dito, na parang you're staying in this connection, but wala namang nagbabago. So, ano ba talaga yung gusto nyong gawin? Na parang napaka-shallow nung like reconnection, reconciliation, nagkabati kayo because
because as shallow as you miss each other's company, pero hindi nyo naman napag-usapan kung paano nyo aayusin at kung paano kayo talaga genuinely magkakasundo. Kaya every time nagkakasundo kayo, nag-aaway lang uli kayo. Wala akong nakikita here na magandang outcome until the end of March because paulit-ulit lang kayo ng ginagawa, Gemini. Para magkaroon ng bagong outcome, pagbabago, better energy sa relationship na to, meron din kayong kailangang baguhin sa mga ginagawa nyo sa relationship na to. Because it feels like namimiss nyo yung bawat isa, nagkakabati kayo, nag-uusap ulit, and then magkakaroon na naman ng revelation na hindi pala honest yung isa, na hindi pala fully committed, may dishonest energy, and the other person na may trust issues, lagi na lang nag-i-stalk, at because stalk siya ng stalk, lagi na lang siyang may nakikita, totoo man o hindi. Sometimes parang namamagnify na lang yung issues kasi may trust issues kayo. Alam mo yon, yung parang kapag may duda ka na, minsan hindi naman totoo pero nabibigyan mo ng kulay yung mga bagay or maliit na bagay because nagpa-pile up na yung mga tampuhan, yung maliit na bagay parang nagbo-blow out of proportion yung away. So, ibig sabihin, maraming kailangang ayusin, marami ng sugat ang relasyon na to na you try to dismiss in the past, na ngayon, yung maliliit na sugat na yan, super infected at nangangalingasaw na kailangan yung bigyan ng atensyon, ito palang past issue na to, kailangan pagalingin muna. After that, ito may isa pa palang sugat from the past issue na hindi pa na-address. Kasi parang you're trying to dismiss at gusto nyo na magically one day, someday, somehow, na bigla na lang, wala na yung problema. Walang ganun eh. I feel sa dami ng nag-pile up na natampuhan, na trust issues, na kasinungalingan sa relationship na to, you have to sit down, pag-usapan, and to honestly admit and be vulnerable na sorry, nagkamali ako, and I'll do better next time, both of you. And of course, kung ano yung sasabihing sorry, dapat may kaakibat ang lalim. May kaakibat na change behavior. Otherwise, it's like Punch and Judy show na parang lagi na lang kayong nagbubuntalan, no? Na parang palitan ng hindi magandang salita. Kung sino ang mali, kung sino ang mas mali, kung sino ang mas toxic. You're trying to point fingers sa bawat isa na nakukulangan ako sa personal accountability. I'm not saying ikaw lang, I'm not saying person mo lang ang nakikita ko dito. Toxic kayo sa isa't isa. Kung hindi nyo to babaguhin, madidrain kayo, this would be draining for the both of you. Hanggang darating ang panahon na sasabihin nyong, ang toxic, masusukan na ako sa ugali ng tao na yan. And kung ano man mangyari after that, I don't know, abangan ang susunod na kabanata. And that would be the Gemini reading, bonus reading for the month of November. See you again in a few days for your December reading. And hopefully, mas maganda, mas healthy ang ating December reading para sa ating mga Gemini. Bye-bye, Gemini!